Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa Portugal Chess Festival 2024. Round number 8 penultimate fight naman ni Meow Meow. Ang nakalaban niya dito ay ang pambato ng England na si Simon Wilkes. Wala po akong makitang picture niya kaya unknown picture na lang ang nilagay ko. Pero definitely kahit ito po ay non-master at underdog sa rating, malakas yan kasi hindi makakaabot yan sa round number 8 para makatapat si Meow Meow ng walang tira. Pero tingnan natin, uubra ba ang tigas niya kay Meow Meow? Yan ang alamin natin. Ang ginawa, nag-E4, E6 si Simon, D4, French ang ginamit. Pangkunat yan Knight C3, Knight F6, E5, at ito yung tinatawag na French classical variation. At nag-A6. Oh, marunong. Maganda ang latag ni Simon Knight E2. Ayan. Ang napansin kong panlaban ni Meow Meow talaga sa French kahit nung dumayo siya dito sa Kamatsas against Grandmaster John Paul Gomez natin. Ganto ginamit niya Bishop E7, C3, Castle, and H4. Yung tipong umaatake kagad ng walang kaslingan. F6. Ayan, nakahalata dito si Simon na mukhang babakbakan siya ng atake dyan. Nag-F6 na para mabasag ang solid center. Nag-Queen C2. Ayan, angat lang, develop. Nag-B5 para yung bishop naman i-develop sa B7. Nag-Knight G3. Saan ba pupunta yan? Nag-F5. Ayan, sa pagkairita ni Simon na tipong parang kahina-hina lang babasag dyan or kung ano pang gagawin, sinarado na. Knight G5 yun lang pumasok. Kasi bumuka yung G5 square At nakalimutan ko po sabihin yung Queen C2 ang novelty pala sa opening theory na ito. Nag-Knight B6, ayan para may depensa ang Pawn E6 at kumapture sa C5. Sadya naman talaga ni Simon yan pero tingnan natin ano ba ang kapalit. Knight C4, Bishop takes, B takes C4 at nag-castle. Ayan, one pawn up dito si Meow Meow. H6, Knight F3 at bumawi. Okay, bawi na yung pawn. Knight takes H4. Unang bad move na binigay ng computer engine sa tira ni Meow Meow. Dapat daw Knight E2. Huwag daw pansinin pala yan. Kasi may Knight D4 na paparating, no? Tapos Rook D1, B3. Malakas nga. Pero balik tayo. Knight takes, Queen takes, Knight E2 at nag-Bishop D7, Rook F3. Ayan. Kaya naman siguro pinasok ni Meow Meow to, no? Sa palagay ko lang, talagang pinapasok niya ang queen dyan para makatempo ng atake ang tore niya. Makatempo ng atake. Madalas sa king side with tempo. Nag-Rook AB8, Rook H3, Queen E7, at nag-Knight G3. Ibang klase talaga, no? Nakakatuwa style ng batang to Kasi gusto niya palagi, kulang na lang ibuhos lahat ng pyesa niya sa kalaban no? Bishop E8. Tamang duda rin to si Simon. Nako, ayan ka na naman. Abang na, i-exchange na talaga yan. At nag-Queen D2. Yun lang. Pangalawang bad move na ginawa ni Meow Meow, dapat daw po ang tira ay B4 para maging solid ang Pawn C5. Ngayon, kung i-enpasan capture, A6 B3 lang, magkakaroon naman ng pressure sa weak A pawn ng black. Okay, balik tayo. Nag-Queen D2. A5, ayun, para walang B4, no? Na tunugan kagad ni Simon Rook A B1, A4. Ayan, talagang totaling wala ng B4 kasi enpasant lang yan. At nag-Knight E2, Knight D8. Ayun, bad move. Dapat daw po ang tira ay Rook to B5. Bakit kaya? Nagbabalak bang capturing yan? Yan. So, yan ang tira ng computer. Pero balik tayo sa Knight D8, B4. Bad move. Daming bad move ni Meow Meow Dapat daw po ay Queen to E1. Grabe naman kasing positional play yan. Naku po. Sa style ni Meow Meow, yung mga ganyang kunat, parang feeling niya, sayang ang tira. Nag-B4, and pasan capture, A takes B3, C takes B3, and Knight C1 para kuhanin ang pawn na yan na parang, syempre, overextended pawn. Pero itong Knight C1 ay nagtaglay pa rin ng bad move. Dapat daw ang tira Queen C1. Grabe naman yan. Grabacious naman yung mga tira na yan. Bakit kaya Queen C1? Pupunta ba doon? Balik tayo sa Knight C1, Bishop A4, good move. Ayun, ayaw mo nang ibigay yung Pawn B3. Nag-Queen B2, pupunta sa A3. Queen B7, Knight E2.
Ayan, mukhang ililipat sa D4, nag-Queen B5, Knight D4, Queen C4, at nag-Rook A1, Rook F7. Ayan, para i-contribute naman ng tore, papunta sa C7, sa B7, o kaya sa A7. Tingnan natin. Nag-Bishop F2, Rook C7. Okay, bad move. Maganda na evaluation bar kung talagang nakita ang Rook FB7. Talagang total patibay sa B3 na wag bumagsak yan. Strong pass po na yan. Okay? Yan lang daw, no? Pero hindi nakita. Rook C7. Queen A3. Bad move din. Naku po, umuulan ng bad move. Dapat daw Bishop H4. Para tagpasin yon and Knight takes E6 ang paparating. Okay? O, yan. Yan ang mga on point na dapat ginawa. Pero hindi ginawa. Nag-Queen A3. Rook A7. O, talagang wala na. Palitan na ng maling tira eh. Dapat daw B2 diretso. Rook B1 and Rook C B7. Huwag matakot na hindi pa pala babagsak yan. Pinagpatong nga eh. O yan, talagang patibay lang talaga sa pawn. Okay? O balik tayo sa Rook A7. Ayun, nakasulyap ng good move. Nakita ni Meow Meow, C6 good move. Ano laman yan? Hindi pwedeng capture ng bishop, bitin. Nag-B2 muna. Ayan. Pero teka muna mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ng knight yan? May knight takes kasi. And, ayun, ang tore. Nagdudumilat ang bishop, nakadilat na ganun. O, balik tayo. So, dito tayo sa B2, Rook B1, and the Rook C7. Bad move. Dapat daw po Queen A6. Queen A6 lang ba? Ayan. Para pag kinapture ito, takes, may bishop takes. Okay? So, healthy both side, equal. O, pero ang ginawa, nag-Rook C7, Rook takes B2 na padali naman ng tira. Mahaba pa naman oras nila, no? O, dapat daw, Queen D6 pala, threat ang tore. Tapos magro-Rook BC8, Knight takes E6. O nga, no, maporma nga, no. Yan, may mga chick-chick na panggulo na eh. Tapos Knight F7, Queen A3, Rook takes C6, and Knight D4. Threat yun. Threat din ng F5, Rook A6, and Rook takes B2. Okay, good for white. Baliktad ang evaluation. Lumamang na puti. Pero balik tayo sa ginawang Rook takes B2. Ayan, so slightly better na lang uli yung evaluation bar. Rook takes, Queen takes, Bishop takes. Ayun, nag-blunderacious mga kamatyas. Blunderacious. Dapat daw ang ginawa ay knight ang ipang-capture, hindi bishop. Tapos, yun nga lang nakakailang sa black kasi baka iniisip ni Simon dito, babagsak yung pawn ko eh. Kaso may Rook E7. Sakto lang din pala. O, Knight D4, Knight takes D4, Bishop takes D4, and Bishop D7. Opposite colored bishop. Mukhang maporma lang yung bishop pero hanggat hindi nagkakaroon ng diagonal yan, ilalagay na yung bishop dyan, wala, parang pawn lang ding malaki yan sa gitna. Ayan, okay? Pero dahil ang ginawa ay bishop takes C6, ayan, paki-guess nyo ulit ang malakas na binitawan dito ni Meow Meow sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas sa nakakita. Congrats, Queen B8. Rook D7, dinipensahan, syempre. Ayun, wala. Knight takes E6, ibang usapan na ito. Nakapin nga pala. Sakit. Bishop B5 na lang ang ginawa para susundot ng Queen F1 check pero bad move pa rin. Dapat daw po Queen B5, Queen to Queen. Tapos magbi-Bishop B6. D4, wala na rin. No? Talo na rin. Mga desperate chances lang yan na kung magkakamali puti. Kaso wala. Madali na yan sa ganitong level eh. Bishop B5, Knight takes, check, King H2. Ayan. Nakwenta na ito ni Meow Meow pero may Knight, C6, check. Mali pa raw. Ano? Dapat E6 daw ah. Pag nag-King F7, Queen F8 check. Oo nga, no? May ganun. Ay, sorry. May Rook takes H6. Oo, diretso matchas nga pala. Diretso matchas. Okay, balik tayo. Pag dito pumunta, may Knight G5 check. King G6, Queen E8. Okay, Rook F7, matchas.
Ayan, para maliwanag po ang ating continuation dito. Pero nag-knight c6 si Meow Meow, pwede pa rin. Ang hangad niya ay capturing ng bishop. Ayun. So, one piece up. O, pero okay, nag-rook b7. Ayan, medyo pala isipan din ito. May hamon ng sacrifice. Bakit? Meron bang perpetual sa ilalim? May perpetual ba? Pero na-realize dito, ang ganda ng ginawa ni Meow Meow, nag-queen d3 siya. Basta wag lang makapasok ang rook sa b1. Pero tanong, dito sa huling bite na ito, ano meron kung kagatin yan? Queen c1 check. King h2. Queen f4 check. Rook g3. Queen h4 check. King g1. Ibibigay na lang. Kasi kung rook h3, di check ulit. Magkaka-perpetual check eh. Ibibigay and queen b4. Ayan. Pero ayaw nang ibigay ni Meow Meow. So, nag queen d3 siya. So, still with extra piece, queen c1 check, queen f1, and the queen c2. Ayun, para depensahan. Pero, hindi na natiis ni kaibigang Simon Wilkes, ni-resign na niya. Kasi wala na eh, magda-knight d4 na rin, threat ang queen, and bagsak ang pawn sa f5. Okay? So yan po. At kanina nakita na natin yung ranking after penultimate round. Kaninang sa mga di pa nakakapanood ng uploaded video natin na game ng kanyang mother na si WGM U1U1. Okay, maraming salamat po. So update tayo sa kanila magiging last round, round number 9, at alamin natin kung pang ilan ba sila Meow Meow, kung nag-plus ba yung rating nila. Yan po ang titingnan natin. Ha? Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana po natuto kayo at nag-enjoy. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.